Sa maliit at maskulado nilang dating kinatutuwa ng mga American Bullies. At sa kennel na ito sa Quezon City, specialization daw nila ang pagbibreed ng mga ito. Pero meron daw bagong trend ngayon, ang mga nano-exotic bullies. Mas maliit at malapad kumpara sa mga normal bullies. Panoorin po natin ito. Hindi may tatanggi na marami sa mga nag-aalaga ng aso sumasabay sa kung ano ang uso. Kaya ang dog breeder na si Mar Gerald, nag-research daw talaga kung paano mag-aalaga at mag-breed ng mga exotic bully. Isa itong eksaheradong bersyon ng American Bully. Mas malalaki ang ulo, mas maiksi ang nguso, mas malalapad ang katawan, pero mas maliliit. I tried to risk po na mag-ano sa imports China, dito overseas China. China kasi yung pinakamalapit na maraming quality dogs din na nagustuhan ko po. Dog lover daw talaga si Mar Gerald at dalawa pa niyang kapatid, kaya itinayo nila ang kennel na J. Bros PH dito sa Quezon City. Exotic bully ang kanilang specialty. Normal din naman daw ang pag-aalaga nito. Kapareho rin ng ibang aso na kailangan ng exercise at tamang pakain. Yun nga lang, dapat daw may extra effort pagdating sa init at temperament, lalo na't sobrang mainit sa Pilipinas. Extra effort na pag-alaga sa kanila, na tignan yung temperament, yung ugali, yung hingal nila. Tayo nga nainitan, paano pa sila, diba? So, kailangan natin mag-extra effort na alagaan sila, tignan, ganyan. Kasi prone po yan sila sa heat stroke. Kaya sa pag-exercise ng mga aso, kailangan sa oras na hindi pa gaanong mainit ang sikat ng araw. Sa dog shows, tikas ng katawan at angas ng lakad ang binabantayan ng judges. Kaya ito rin ang target ng mga dog breeders at trainers. Ang mga hinahanap po ng mga judge natin is yung proper form, standard form ng dogs natin. Yung sa likod nila, top line nila tinatawag, diretso po. Kailangan po, yung lakad nila is matikas, maganda. Maganda yung flow, yung form, yung po yung hinahanap nila. Hindi po pwede yung kembot. At ang trending daw ngayon sa dog shows, mga nano-exotic bullies. Ngayon po, nagtitrend po yung nano bully ngayon kasi yun po yung mga na-formulate na ng China and United States sa mga pagbubully. Paliit po ng paliit yung trend ngayon eh. So, sa tingin ko po yung sa mga susunod na taon, paliit na rin po ng paliit yung exotic bully. Yun po yung nag-e-emerge ngayong pong panahon natin. Dahil trending, sa nano-exotic bullies na rin nagfo-focus ngayon sina Mar Gerald. Pero ang pangako nila, ang kanilang mga aso, functional at hindi sakitin. Ang halaga raw ng nano-exotic bully nagsisimula sa 150,000 pesos. Kasi sa isang anakan, sa isang litter, pwede naman pong marami yun sila. Doon mo po madi-differentiate kung sino talaga yung chunky, yung maganda, yung bilog na bilog. Unang tingin mo pa lang, parang iba to Ganon eh. May ganon pong factor yung iba. Ako, minsan may ganong factor po ako. Yun po yung nakikitaan ko ng quality talaga. Minsan, tinatawag natin first pick. Ayan, tapos second pick, third pick, tapos hanggang sa last pick. Madalas po sa last pick, yun po yung sabihin natin pinaka-mura sa litter na yun. Doon po nagdi-differentiate yung prices. Nakafocus man ngayon sa nano-exotic bullies, balak din daw ni Mar Gerald na mag-offer ng iba pang stud services para sa ibang breed ng aso. Sa tingin ko pong maaabangan natin is more quality foundation dogs. And ngayon po is pinopromote ko na rin po yung Pomeranians ko and Doberman. And siguro, in the near future, mayroon pa po siguro tayong ma-offer na other stud dogs. Stay tuned na lang po tayo.